So ngayong gabi dudugtungan natin yung aking post kagabi tungkol kay Mayor Alice Guo. At lumilitaw sa pinapanood ko ngayon na siya ay kakasuhan na dahil sa maraming lumilitaw sa investigasyon ng Senado na siya ay Chinese at hindi siya tunay na Pilipino. Ito, ating panuorin, pare-pareho tayong ma-inform. Yang pinalabas lang niyang Filipino citizen siya nung siya po ay naghain ng kanyang kandidatura. Ayon po kay Commission on Elections Chairman George Garcia, posibleng may mga kandidato para sa halalan noong 2022 na gumamit ng mga peking dokumento para makatakbo sa halalan, kabilang na dito si Alice Guo. Nauna nang nilinaw ng COMELEC na tanging Certificate of Candidacy lang ang isinusumite sa kanila ng nais kumandidato. At sa naturang dokumento, dinideklara ng kandidato na sila ay Filipino citizen. Hindi umano mandato ng COMELEC na humingi pa ng ibang dokumento para isailalim sa screening ang mga nagnanais tumakbo sa halalan. Ipiniliwanag din ni Chairman Garcia na ipinapalagay ng COMELEC na tama ang lahat ng impormasyong inilalagay ng isang kandidato sa kanyang Certificate of Candidacy, maliban na lamang kung may magsampa ng kaso para questionin ito at upang madiskwalipika o makansela ang kandidatura nito. Galing naman talaga ng Chinese na ito. At napakabulok naman ng sistema doon sa Bambang. Grabe. Kasi anya sa kanilang tala, wala sino man mula sa Bamban ang naghain ng kaso para madiskwalipika si Guo. Dagdag pa nito, natukoy na nagsumiti si Guo ng aplikasyon para maging registered voter, rehistradong botante, nito lamang April 2021. O isang taon bago ang halalan noong May 9, 2022 kung saan siya ay nanalo. Nanalo siya, ang boto niya, Patpi, 16,503. Yung katunggali niya ang lapit, 16,035. Oh, close Si fight. Joey Salting Jr., very, very close fight. Ayon po kay Chairman Garcia, sinasabi sa batas na maaaring maging registered voter sa Pilipinas sa pamamagitan ng pagsusumite ng government-issued ID. At kung wala namang question sa iyong aplikasyon, edi magiging rehistradong botante ka. Wala namang anya na question sa aplikasyon ni Guo, kaya siya ay naging rehistradong botante. Samantala, posibleng imbestigahan na rin ng Kamara de Representantes ang katauhan nitong si Alice Guo. Ayon po kay House Assistant Majority Leader Bicol Representative Raul Angelo Bongalon, naka-aalarma ang mga issue laban kay Guo. National security issue anya ito dahil kung totoong Chinese national pala si Guo, lalabas na namanipula ang batas at proseso ng bansa. Sa investigasyon sa Senado, na-question ang katauhan ni Guo matapos matukoy na wala pala itong opisyal na mga record para patunayan na isa siyang Pilipino. Natukoy na wala siyang hospital birth record, parang late registration yung kanya, no? Pati? 17 years after. O, parang 17 anyos na siya nang siya ay narehistro, no? Parang late registration. Wala ring record, 'di ba, sa school? No, wala po. Homeschooled daw siya. Supposed to be homeschooled. Sa bahay po nag-aral, no? Tinuruan. Tapos hindi rin niya mapangalanan yung kanyang homeschool provider. Wala rin siyang record of any higher education, no? So, pinagdududahan tuloy na siya isang Chinese asset. Infiltrator. Ayun, ang paghihinala po sa kanya. Hinihinala ring may connection siya sa POGO, no? Yung Philippine Offshore Gaming Operator na nakabase nga sa isang compound sa ilalim ng jurisdiksyon sa Bamban. At mukhang may ulat nasa likod lang ito ng municipal building ng Bamban. Itong POGO operation na to, POGO hub na ni-raid, no? Idinadawit ng intelligence reports ang naturang POGO sa mga surveillance operations at hacking sa mga government website.
at sangkot din sa mga cryptocurrency investment scam, di umano, at sa human trafficking. Yan po yung mga charges, ano? Sa kabilang banda, itinanggi naman po ni Mayor Alice Guo na may kinalaman siya sa Pogo. Iginit din niyang dati nang may kabuhayan at pera ang kanyang pamilya bago pa man siya pumasok sa politika. Pera rin niyang ng kanyang pamilya at ang makinita niya sa pagnenegosyo sa industriya ng hog racing, bukod pa sa tulong mula sa malalapit na kaibigan ang ginamit niya para sa kanyang kampanya. At naninindigan po si Mayor Alice Go na hindi siya sangkot sa anumang illegal na gawain at bilang alkalde hindi rin niya kukonsintihin ang anumang masama at illegal na gawain. So talagang itong parang trial by publicity ang nangyayari daw sa kanya. So, susubaybayan po natin at susundan natin kung anong mangyayari. Pasamantala, yan lang po aking ipapanood sa inyo. At kung gusto nyong makita yan sa YouTube, ang title ay Kasong Perjury laban kay Go, posibleng isang panang Pilipinas sa kanya. Okay, thank you po.